Masamang-masama ang loob ni Miguel kung kahit tinawagan niya ang kanyang piloto upang sunduin siya. Gusto niya maglagi na lang sa kanyang farm para takasan ang sakit ng kaloobang nararamdaman niya. Parang sasabog ang dibdib niya lalo na kapag naaalala ang tila wala nang damdamin ng mga mata ni Almira. Bakit nga ba hindi niya to magawang burahin sa puso't isipan niya? Siya na lang tong parang gago na hanggang ngayon umaasa pa rin dito. Matagal na siyang kinalimutan ni Almira at dapat na niyang tanggapin ang katotohanan yon. Pero paano niya ba to magagawang kalimutan? Pasakay na siya ng chopper nang tawagan siya ni Elisa. Miguel, baka naman pwede mo akong pasyalan dito. Ang sabi mo sasamahan mo ako mag-celebrate ng birthday ko ng isang araw, pero di mo naman ako sinipot. Nagluto pa naman ako ng espesyal na pagkain para sa'yo. Tila lasing ang tinig na sabi ng dalaga sa kanya. Hey, nakainom ka ba? Nag-aalala ang tanong niya rito. Sasaktan kasi ako eh. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo mahal kita. Pero parang ibang babae naman nasa isip mo. Hanggang ngayon ba ang Almira na yun pa rin ang laman ng puso mo? Nagulat siya sa revelasyon na yun ni Elisa. Ano ba ang meron ng babaeng yun at di mo siya makalimutan? Nandito naman ako. Bakit di na lang maging tayo? Tila nagsusumamong tanong nito sa kanya. Elisa, makinig ka. Sabi niya sa dalaga habang napapaisip kung bakit di niya bigyan ng chance ang kanilang relasyon. Baka sakaling malimutan niya kahit na paano si Almira kapag ginawa na yon. Hihintayin kita, Miguel. Miguel, akala ko hindi ka na darating. Lasing at waring wala na sa sariling sabi ni Elisa. Tumayo to para salubungin siya subalit nabawal na ito sa sobrang kalasingan. Mabuti na lang nahawakan niya ito. Sabi ko naman kasi sa'yo, matulog ka na. Bakit tinuloy mo pa rin ang pag-inom? Sita ni Miguel dito. Napahinga siya na malalim na mapansing naghihilik na ito. Napapailing binuhat niya si Elisa sa guest room. Bakit hinayaan ito ni Nainang Arsenia na uminom? Inihiga niya to sa kama at kinumutan. Nagulat siya nang bigla na lang nitong hatakin ang braso niya. Miguel! Sabi nitong hinila siya. Na out of balance siya kung kahit napahiga siya sa ibabaw nito. Mabilis siyang siniil ng halik ni Elisa ngunit bumitaw siya rito at mabilis na tumayo. Matulog ka na, hindi ako gaya ng ibang pagsasamantalahan ng kalasingan mo. Willing akong ipaubaya sa iyong katawan ko. Alam mo ba, virgin pa at inihanda ang sarili ko para talaga sa'yo. Parunoksong sabi pa nito sa kanya. Stop it, Elisa. Bakit? Dahil hanggang ngayon si Almira pa rin ang laman ng utak mo, ha Miguel? Tingnan mo ko, pangit ba ako para hindi mo magustuhan? Tila nagsusumamong sabi nito sa kanya. Noon pa may nararamdaman na para sa'yo at alam ng Diyos. Matagal kong pinaglalabanan ng feelings kong to, pero kahit anong pilit ang gawin ko, hindi kita magwang burahin sa utak ko. I love you so much, Miguel. Umiiyak na sabi nito sa kanya. Natigilan siya. Buong akala niya ipagtingin parang kapatid lamang ang turing nito sa kanya. Kaya never niya na-imagine na may tinatago pala tong pagtingin para sa kanya. Tumayo si Elisa at lumapit sa kanya. Yumakap ito at nagsusumamo. Ako na lang, Miguel. Kalimutan mo ng babaeng at ako na lang ang mahalin mo. Napatitig siya kay Elisa. Matagal siyang walang kibo. Di niya alam ano ang sasabihin dito. Maya-maya pa'y napahinga siya na malalim at kumalas sa mga yakap nito. I'm sorry. Mabilis na siyang lumabas ng guest room at nagtungo na sa kanyang kwarto. Tiniyak pa niyang nakalak iyon. Tila pagod na upo siya sa couch at nagsari ng alak sa baso. Di niya kayang diktahan ang kanyang puso. Kung pwede lang sana matagal niya nang ginawa para di ganitong naghihirap ang kalooban niya. Pero mahal talaga niya si Almira at masakit malamang wala na tong damdamin para sa kanya. Parang nahahapo, napaupo sa swivel chair si Almira habang di mawaglit sa utak niya ang gwapong mukha ni Miguel. Ang daming lalaki nagkakagusto sa kanya. Kung tutuusin mga mararangya at gwapong lalaking tahasang nagtatapat ng pag-ibig sa kanya ngunit kailanman walang nagpapatibok ng puso niya. Di niya alam kung ba't si Miguel pa rin ang hinahanap-hanap ng puso niya. Ma'am, nandito po si Sir Bonifacio. Anang kanyang sekretary na si Ellen. Tumango siya rito. Papasukin mo, utos niya. Lumabas na ang kanyang sekretarya para papasukin si Jeffrey. Nakangiti ito and as usual may dala na naman na mga bulaklak para sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, tigilan mo ng pagpapadala ng mga bulaklak sa akin. Mukhang mainit na naman ang ulo mo. Don't tell me nagkaharap na kayo ni Dondom. Niyaya ni Jeffrey si Almira sa labas pagkatapos ng trabaho. Di inaasahan ni Almira na magsasanga ang landas nila ni Rochelle at Giselle sa loob ng restaurant. Huling-huli niyang pagdidilim ng anyo ng dalawa na makita siya, lalong-lalo na si Giselle at para ito lalong inisin.
Sinadya niyang kumapit sa braso ni Jeffrey habang naglalakad sila patungo sa mesang ipinareserve nito para sa kanila. Okay na sa akin kahit alam kong iniinis mo lang naman si Giselle, kaya mo ginagawa to? Pabulong na sabi ni Jeffrey sa kanya. At least kahit palabas lang, sweet ka sa akin. I'm sorry Jeffrey, hindi ko lang talaga matiis na hindi inisin ng babaeng yan. I know, right? Nakangising sagot ng lalaki sa kanya. At hindi kita masisisi. Saksi ako sa lahat ng mga kasamaang pinakita niya sa'yo. Sabihin na lang natin na kung gaano kapangit ang pagmumukha niya, siya ring pinangit ng ugali niya. Pabirong sabi niya sa binata. Natawa si Jeffrey sa sinabi niya. No comment, sabi nito sa kanya. Napatawa na rin siya. Mula sa kinaroroonan ni Giselle, kitang-kita niya ang pagtatangis ng mga bagang nito. Alam niyang sa utak ito, unti-unti na siya nitong pinapatay at pinagpaplanuhan ng masama. At isanama pa nito si Rochelle na isa rin naman sa loob-loob niya habang natatawang naupo. Medyo may kalayuan ng table nila sa table ng mga ito dahil sinadya ni Jeffrey na ipareserve ang pinakasulok na mesa para magkaroon ng konting privacy. Ngunit di nakatiis si Giselle at Rochelle. Nilapitan sila ng mga to. Alam kaya ni Miguel na ang boyfriend naman ng pinsan mong inaahas mo ngayon? Tanong ni Rochelle sa kanya. Excuse me? Nakataas ang kilay tiningnan ni Almira si Rochelle. Unang-una hindi siya boyfriend ni Giselle at pangalawa, ano naman kung malaman ni Miguel na nagde-date kami ni Jeffrey? And third, walang ahasang nagaganap, okay? Talaga ba? Si Giselle. Jeffrey, bakit di mo sabihin kay Almira kung ano meron tayo dati? Bago siya dumating at ginulong relasyon natin. Nangunot ang noon na Jeffrey. Hey, what are you talking about? Ang gusto lang namin kumain ng tahimik kaya pwede ba? Huwag mong guluhin ang gabi namin. Hindi naging tayo at walang magiging tayo. Giit ni Jeffrey dito. Napangisi si Almira. Bagay talaga kayo magkasama ng kaibigan mo. Pareho kayong assuming. Hindi nakatiis si Giselle at takmang sasabunutan siya, ngunit kagad silang nilapitan ng manager ng restaurant. Excuse me ma'am, pero nakakaabala kayo sa mga diners. Maaari hubang bumalik na kayo sa table ninyo? Walang nagawa ang dalawa kundi bumalik sa kanilang lamesa habang nagingit-ngit sa galit si Giselle. Pasimple namang kinuna ng video ni Rochelle. Kinuna ng video ni Rochelle ang pagdidate ni Jeffrey at Almira at pinadala kay Miguel. Di man mapunta sa kanya si Miguel, titiyakin niya di rin magkakatuluyan sina Almira at Miguel. Sa ganitong paraan man lang makaganti siya. Natanggap ni Miguel ang video na pinadala sa kanya ni Rochelle. Kung ang intensyon ni Rochelle in esensya, nagtagumpay ito. Parang sasabog ang dibdib niya habang nakatingin sa mukha ni Almira na waring masaya-masaya sa bagong buhay nitong tinatamasa ngayon. At masakit makitang hindi na siya parte ng buhay nito. Nang nawala ito, mas nara namang natiya kung gaano ito kahalaga sa buhay niya at hanggang ngayon, di niya mapatawad ang kanyang sarili na hinayaan lang niya itong umalis. Kung pwede nga lang ibalik ang mga sandaling iyon. So gugulatin mo si Dondom sa board meeting? Wala siyang kamalay-malay na 70% share na pinundar niyang kumpanya ipag-aari mo na? Tawango siya. Ibang klase ka ring magalit. Napapailing na sabi ni Jeffrey sa kanya. Sa bagay mo, di ka na kayo mamatay sa katarantaduhang ginawa niya. Kaya approve sa akin ang ginawa mo. Sabi nitong tinignan siya na matiim. Alam ba ni Miguel na munti ka na siya ngayong magkaanak? Pero nakunan ka dahil sa trawang pinagdaanan mo? Umiling siya. Kaya pati siya hindi mo mapatawad sa nangyari, ganun ba? Kung di niya ako inakusahan ng kung ano-ano ng araw na yon, hindi sana mangyayaring lahat ng yon. Hindi sana mawawala ang baby sa sinapupunan ko. Hindi ko siya mapapatawad sa lahat ng mga nangyari, Jeff. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ng Dondom nang dumating si Almira sa general meeting at napagkaisahan ng lahat na ito na ang papalit sa kanya bilang CEO ng kumpanya. Tumayo siya at nilapitan si Almira. Tinanggihan mong maglabas sa malaking pera para sa kumpanya ko pagkatapos? I'm sorry Dondom, but I own 70% of this company now. Sagot ni Almira dito. Bahagya pa niyang tinaas ang kanyang ulo na tila nais ipaalala dito na mas makapangyarihan na siya ngayon kaysa dito. Nilingon niya ang kanyang sekretarya. Elena, pakibigay kay Don Dominic Stevenson ang mga documents na nagpapatunay na pag-aari kong 70% ng kumpanyang ito. Kagad namang tumalima ang kanyang sekretarya. Nakangiti siyang bumalik sa pagpapatuloy ng meeting. Now, maaari na ba tayong magpatuloy sa meeting? Marami akong gustong baguhin sa policy ng kumpanya. Gusto rin makuha ang financial report sa mga nakaraang taon.
Natigilan si Dondom malamang 70% ng kumpanya pag-aari na ni Almira. Di siya makapaniwalang unti-unti nitong ginagapang nang wala siyang kamalay-malay ang kanyang kumpanya. Tinraidor siya ng kanyang mga business associates para siyang aatakin sa puso habang iniisip kung paano nangyaring lahat ng to nang wala siyang kamalay-malay. Napakayumos ang kanyang mga kamay, hindi niya matanggap ang nangyayaring to. Nagmamadali siyang lumabas ng conference room para tawagan si Miguel. Gagamitin niya si Miguel para matalo. Si Almira? Alam niyang hanggang ngayon ay may pagtingin pa rin to sa kanyang anak. Hindi siya ipinanganak kahapon. Miguel, I need your help. Alam mo ba na nakuha ni Almira ang 70% ng Stevenson's Apparel? Aniya sa anak. Kung hindi tayo kikilos, so unti-unti niyang pabagsakin lahat ng mga negosyo na pinagpaguran ko. Anak ko sa labas ni Papa, kaya ang dami kong kayang patunayan. Hindi mo kasi pinagdaanan ang mga pinagdaanan ko sa pamilyang ito, kaya walang halaga sa iyong lahat. Naiiyak niyang sabi dito. This is my life, Miguel, at wala ako ibang maaasahan kundi ikaw lang. Tulungan mo akong maibangon lahat ng pinaghirapan ko. Nagsusumamong sabi niya dito. Huwag mong hayaang unti-unting makuha ito ng iba sa akin. Ikamamatay ko na makitang bigo ako. Tulungan mo ako, Miguel. Aaminin ko marami ako naging pagkakamali sa'yo pero ako pa rin ang ama mo. Huwag ba sana akong pabayaan sa gantong pagkakataon? Di makapagsalita si Miguel. Tila nabagabag siya sa tinura ng ama. Ngayon lang mang ito nakiusap ng ganito sa kanya at ngayon lang ito inamin na may pagkakamali ito sa kanya. At the end of the day, ito pa rin naman ang ama niya. And knowing na umiiyak ito, habang nakikiusap sa kanya, alam niyang napakalaking bagay para dito ang mga nangyayaring ito. Napahinga siya na malalim. Di pa rin niya kayang tikisin ng kanyang ama. Okay, I'll help you. Pero sa isang kondisyon. Ellen, pakitawagan sa Attorney Mendez dahil kamong lahat ng mga documents na kailangan kumpirmahan dalhin. Utos ni Almira sa kanyang sekretarya bago siya sumakay sa VIP elevator ng Stevenson's Apparel Building. Bago pa yun magsara, pumasok sa loob si Miguel. Kumunot ang noon niya. Anong ginagawa mo rito? Let me remind you na may share pa rin naman sa kumpanyang to ang father ko. Kaya may karapatan pa rin akong maglabas-masok dito. Mas lalo na ngayong pinagkatiwala niya na sa akin lahat ng karapatan niya. Sagot ni Miguel sa kanya. Nagulat siya. Bago niya binili ang 70% share ng kumpanyang ito, inalam niya muna ang lahat-lahat. Alam niya hindi kailanman nagkaroon ng interes si Miguel sa pagpapatakbo ng kumpanyang ito, kung kaya't malakas ang loob niyang pasukin ng kumpanyang to, sa pag-aakasa kalang hindi magsasanga ang landas nila ni Miguel. Bakit biglang nagka-interes ang lalaking to na makialam dito? Ginagawa mo ba to para muling mapalapit sa akin, Miguel? Kung akong tatanungin, ayoko na sana makita ka pa. I'm sorry pero maraming isda sa dagat. Bago pa niya matapos ang sasabihin, natawa na malakas si Miguel. Yung tawa na tipong nangiinsulto. Ganitong ganito si Miguel nang una silang magkita. Malamig, tila walang pakiramdam. I'm sorry to disappoint you pero mas mapapadalas ang pagkikita natin dito. Sagot ni Miguel sa kanya. Tinignan siya nito na matiim. Parang nanadyang nilapit pa nito ang mukha sa mukha niya. And I will be watching you, Almira. Total, ikaw na rin ang nagsabing the only permanent thing in this world is change. You made me realize na kailangan ko na nga magbago. Kalimutan ang nakaraan and move on. Mapakla ang tinig na sabi nito. Just like you, sarili ko na rin lang iintindihin ko. Wala akong pakialam kung makasakit man ako ng damdamin ng iba. At titiyakin kong bago matapos ang taong ito, mababawi kong pinakamalaking shares ng kumpanyang to. Babala nito. At kung iniisip mong ginagawa ko to para mapalapit muli sa'yo, nagkakamali ka. Napapailing na sabi nito. Gaya nga na sinabi mo, maraming isda sa dagat. Napataas ang isang kilay niya. Waring isang malamig na yelo sa gitna ng Antarctica si Miguel habang nakatingin sa kanya. At ewan kung bakit may bahagi sa puso niya ang biglang natakot. Ngunit di siya nagpahalata. Bring it on, Miguel. Huwag puro salita. Matabang nasagot niya rito. Napaatras siya na mas narang itong inilapit ang mukha nito sa mukha niya. Ngunit hindi siya nagpahalata. Bring it on, Miguel. Huwag puro salita. Matabang nasagot niya rito. Para nanghihina ang mga kalamnan niya, lalo nang malanghap ang Mandy scent nito at ang paborito nitong pabango na kahit kailan ay hindi niya yata nakalimutan. In fact, bumili siya ng pabango yun at itispray niya sa kanyang unan para man lang kahit sa pagtulog parang kapiling niya ito. Di siya nagpahalata. Tinigasan ang kanyang mukha at kunwaring wala ng epekto ang presence nito para sa kanya.
Parang gusto nang sumuko ni Miguel habang nararamdaman na talagang wala na siyang epekto pa para kay Almira. Tirangka niya tong halikan ngunit mabilis siya nitong tinulak. Sa susunod na bastusin mo pa akong muli, papalabasin kita ng building na to. Inis na sigaw ni Almira kay Miguel. Ang totoo, mas nagagalit siya sa sarili niya dahil alam niyang any moment, maaari siyang bumigay dito. Pero hindi siya maaaring magpatalo sa kanyang damdamin this time. I'm sorry, gusto ko lang naman matikman kung ganyan pa rin ba ang lasa ng mga labi mo. Nakangising sabi ni Miguel. Natutuwa siya na makitang naiinis ito. So ganun man lang paraan na apektuhan pa rin naman niya ito kahit napapaano. Hindi na lang sa gusto niya pero masaya siyang kahit napapaano nakikita niya si Almira. Tumunog ang kanyang phone. Hello Stella. Sino naman si Stella? Sa loob-loob ni Almira habang umiiwas ng tingin dito. Ito na yata ang pinakamabagal na elevator na nasakyan niya. Bahagyang sumulhap sa kanya si Miguel, tsaka tumalikod, na waring ayaw iparinig sa kanya ang sasabihin nito. Sa kung sino mang babaeng iyon, pero narinig pa rin niya at hindi man niya gusto nakaramdam siya ng selos. I'll see you in an hour. Tatapusin ko na lamang kung anong dapat kong tapusin, okay? Malambing ang tonong sabi ni Miguel sa kausap. Nakilala niya si Stella kagabi at feeling niya may spark sa pagitan nilang dalawa. Kailangan lang niyang bigyan ng chance. Matapos ang pakikipag-usap, nakangiting sinilid niya na sa bulsa ang kanyang phone at kibit balikat na tumingin kay Almira. Marami talagang isda sa dalaga. Pasimpleng sabi niya rito. Inirapan lamang siya ni Almira. Gusto niya na isipin na nagsiselos ito ngunit alam niya, guni-guni lamang niya iyon. Pero saglit lang at puso niya naman ang kumirot nang may tumawag dito. Parang sinadya pang iparinig sa kanya na masayang-masaya siyang kausap ito, ang lalaking nasa kabilang linya. Hello Jeffrey. Tila excited na bati ni Almira sa binata. Yeah, available ako mamaya. Sige, mag-lunch tayo. Pagkatapos sa makipag-usap dito ay nakangising nilingon niya si Miguel. Oo naman, napakaraming isda sa dagat. Nagmamalaki ang tinig na sabi niya rito.